Sa puso ng Maynila, sa likod ng abalang kalsada at liwanag ng neon signs, may mga gusaling tila nilamon ng panahon. Mga estrukturang dati puno ng buhay, ng tawanan, musika at kasaysayan. Ngayon ay tahimik na parang nagbabantay ng isang lihim. May teatro na minsan naging sentro ng sining, pero ngayon inuukit ng dilim ang bawat sulok nito. May hotel na pinapangarap maging simbolo ng karangyaan. Ngunit ngayon tinatahanan daw ng mga hindi imbitadong panauhin. At may gusaling nakatayo mula pa noong unang dekada ng 1900s na hanggang ngayon ay hindi matanggal ang malamig na presensya sa loob. Sa videong ito, samahan ninyo akong tuklasin ang 5 abandonadong gusali sa Maynila na may kakaibang misteryo. Hindi lang ito kwento ng lumang pader at sirang bintana. Ito ay ang mga pinto patungo sa kasaysayang ayaw magpaalam at sa mga aninong ayaw magpawala. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-share mo na rin ito sa mga kaibigan mong mahilig sa kababalaghan. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator, para makagawa pa kami ng mas marami pang kwento ng hiwaga at kilabot. At paki-comment na rin sa baba para malaman natin kung hanggang saan umabot ang ating video. Yun lamang po, maraming salamat. Manila Film Center, Pasay. Noong 1981, itinayo ang gusaling ito para sa ambisyosong Manila International Film Festival. Ngunit isang gabi ng Nobyembre, naganap ang trahedyang yumanig sa kasaysayan. Bumagsak ang scaffolding habang nagbubuhos ng semento. Dose-dose ng manggagawa ang natrap sa loob. Binalot ng konkreto bago man lang nailigtas. May mga ulat na ipinagpatuloy ang konstruksyon kahit hindi pa nahuhukay ang lahat ng bangkay, upang masiguro lamang na magbubukas sa itinakdang petsa ang festival. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing ramdam pa rin ang malamig na simoy sa gitna ng mainit na gabi. May mga yabag sa walang kataong pasilyo at may mga tinig na waring humihingi ng tulong mula sa ilalim ng sahig. Ang tahimik na estrukturang ito ay nakatayo pa rin, tila isang bantayog ng kalungkutan at lihim na ayaw isiwalat. Manila Metropolitan Theater, Manila. Itinayo noong 1930s at disenyo ni Juan Arellano. Ang Metropolitan Theater ay minsang tinaguriang palasyo ng sining. Dito dumaloy ang musika, teatro at pelikula na nagbibigay buhay sa Maynila. Sa loob ng ingranding bulwagan nito, libu-libong manonood ang minsang pumalakpak at humanga sa mga palabas. Ngunit nang sumiklab ang gyera, labis itong napinsala at ang dating liwanag ay napalitan ng dilim. Mula noon, ilang ulit na itong ginamit bilang bodega at motel at unti-unting itong nilamon ng pagkasira. Sa mga taon ng pagkukumpuni, may mga ulat ng ilaw na kusang bumubukas, mga aninong dumaraan sa entablado at tunog ng palakpak mula sa mga upuang matagal nang walang nanunood. Ang magarang facade ay nanatiling nakatayo, ngunit ang loob nito ay tila nagbubulong ng mga alaala ng nakaraang hindi na maibalik. Capitol Theater, Escolta, Binondo. Itinayo noong 1930s at idinisenyo ni Juan Nakpil. Ang Capitol Theater ay isa sa mga hiyas ng Art Deco architecture sa bansa. Minsan itong naging sentro ng aliwan sa Escolta, kung saan ipinapalabas ang mga pinakabagong pelikula ng panahon at pinupuntahan ng mga taong nakabihis ng pinakamagarang kasuotan. Kilala rin ito sa makasaysayang mural na likha ng pambansang alagad ng sining na si Victorio Edades, na kumakatawan sa kasaysayan ng kultura ng Pilipinas. Ngunit habang lumilipas ang mga dekada, unti-unti itong iniwan ng kasikatan at naluma sa harap ng modernong sinihan.
Ngayon, karamihan sa loob nito ay tuluyan ng nanahimik. Ang mga upuan ay nakabalot ng alikabok at ang dating halakhak na manonood ay napalitan ng malamig na katahimikan. May mga nagsasabing kung makapasok ka sa loob, maririnig mo pa rin ang mga mahinang ugong ng projector at mahahagip sa gilid ng mata ang mga aninong tila nanonood pa rin ng palabas na matagal nang natapos. Silahis International Hotel, Grand Boulevard Hotel, Rojas Boulevard. Noong itinayo ito noong 1970s, isa itong simbolo ng karangyaan at modernong arkitektura sa baybayin ng Maynila. May malalawak na pasilyo, engranding lobby at mga kwartong nakaharap sa dagat na dinarayo ng mga turista at kilalang personalidad. Ngunit dumating ang mga taong puno ng kontrobersya, mga isyu sa pamamahala, pagbagsak ng turismo at mga problemang pinansyal na nagtulak sa hotel na magsara. Sa loob, naiwan ang mga kasangkapang tila naghihintay pa rin na mga panauhing hindi na maibalik. May mga kwento na mga aninong gumagala sa pasilyo, pintong kusa na lang sumasara at mga kwartong tila may malamig na presensyang hindi maipaliwanag. Mula sa labas, ang gusali ay nananatiling matikas sa anyo. Ngunit ang katahimikan nito ay nagsasalaysay ng isang nakaraan na ayaw na muling maungkat. El Hogar Filipino Building, Binondo. Itinayo noong 1914. Ang El Hogar Filipino Building ay isang obra ng Beaux Arts Architecture na naging sagisag ng yaman at pag-unlad ng Maynila sa unang bahagi ng 20th century. Dito matatagpuan ang opisina ng isa sa pinakamaimpluwensyal na institusyong pinansyal ng bansa at naging tagpuan din ng mga negosyante at personalidad mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa harap nito, makikita ang magarang facade na may mga haliging bato at bintanang arko, habang sa loob naman ay dati maririnig ang tunog ng sapatos na dumadampi sa marmol ng sahig. Ngunit habang lumilipas ang panahon, dumanas ito ng pagbagsak, kasabay ng pagbabago sa kalakalan ng Binondo. Unti-unting nawala ang sigla nito at ngayon, tanging anino at alikabok na lamang ang naninirahan sa loob. May mga nagsasabing kung maglalakad ka rito mag-isa, makakarinig ka ng mahihinang bulungan at yabag na tila sumusunod sa iyo, kahit walang ibang tao na sa paligid. So hanggang dito lang muna tayo sa videong ito. Kung gusto mo mas marami pang kwento ng kababalaghan, misteryo at katatakutan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli.